Narito ang latest update sa kasambahay na minaltrato ng kanyang mga amo na si LV Vergara. Ito pala ang kalunos-lunos na kanyang sinapit sa pamilyang Ruiz, lalo na sa mga anak nito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa sinumpaang salaysay ng biktima na si LV Vergara taong 2017 umano nang magsimula siyang manilbihan sa pamilyang Ruiz sa Mamburao. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. Ayon kay LV, noong una ay maganda naman umano ang pakikitungo sa kanya ng mag-asawa bilang kasambahay na may sweldo na 5,000 sa isang buwan. Pero taong 2020 ay dito na umano nagsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Halos araw-araw na umano siyang sinasaktan at minamaltrato ng kanyang mga amo, kabilang na umano ang mga anak nito. Sinusuntok, tinatadyakan, sinasabunutan, inuuntog at pinapalo pa siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pinagbintangan rin siya ng kanyang among babae na nagnakaw umano siya ng pera at relo at nilalagyan umano niya ng kalawang ang pagkain para sa mga ito, bagay na hindi naman umano niya ginawa. Kabilang umano ang panganay na anak nito sa pananakit sa kanya, mapapisikal man o masasakit na salita. Dahil sa paulit-ulit na suntok na kanyang dinanas sa kamay ng kanyang among babae, ay pumutok at nagkaroon na ng infeksyon ng kanyang kaliwang tenga at tuluyang nasira. Bukod dito ay kinaladkad umano sa nito patungong kwarto kung saan dito ay paulit-ulit siyang sinasaktan nito. Kapag dumugo na umano ang kanyang ulo, dito pinapaliguan umano siya ng kanyang among babae. Dagdag pa niya ay pinakain din umano siya nito ng sili. Noong January 20, 2021, sinuntok ni Franz ang kaliwang mata ni LV at pinukpok ng sandok hanggang sa magkasugat. Paulit-ulit umano itong ginagawa sa kanya hanggang siya ay tuluyang mabulag. Samantala ang anak naman ng amo ni LV ay pinaghahampas din umano siya nito ng sinturon. Kapag lasing naman umano si Pablo ay hinihila umano siya nito sa damit at ihahagis sa lamesa at minsan ay inuumpog din umano siya sa pinto ng kwarto at susundan pa ng pananakit ni Franz hanggang sa muntik na niya umano itong ikinamatay. Inuumpog din umano siya sa freezer at isinusubsob sa kalan na may apoy. Dagdag pa niya, kahit natutulog na umano siya ay ginugulpi pa rin siya dahilan ng masira ang kanyang pustiso. Minsan din daw ay hinahablot ni Franz ang kanyang buhok, pinaikot-ikot na parang trompo habang sinisipak at tulong ang panganay na anak nito. Di pa nakontento ay hinampas rin umano siya ng mga damit, minsan rin ay ginagapos daw siya sa poste at pinaghahampas ng malapad na kahoy ni Jerome, bunsong anak ni Franz Ruiz. Ito ay utos raw umano mismo ng kanilang nanay. Isinusubsob rin umano siya sa dumi ng aso at inutusan ni Franz ang isa pang boy nito na hilahin siya at tadyakan. Noong 2021 nagawang tumakas ni LV at nakarating sa barangay 7 ng Mamburao at nagsumbong sa barangay hall. Pero imbis na tulungan ng kapitan na si Jerry, ang ginawa nito ay tinawagan ng mga amo nito upang makabalik sa bahay ng kanyang mga amo. Dahil dito, ikinulong si LV ng kanyang mga amo sa likod ng bahay na may bakod na mataas at may gate na laging sarado. Nang ma-rescue si LV ay pilit nitong gusto siyang kausapin ng mga amo at isang pulis na pinsan ng kanyang among lalaki. At sa muling pagkakataon ay nakaranas na naman ito ng pananakit kung saan pinaghuhubad pa siya ng kanyang among babae na walang tinitirang saplot sa katawan at pinupukpok pa ng martilyo ang kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan. Tinatakot pa umano siya nito na huwag magsumbong sa mga pulis dahil malakas daw sila sa hepe ng pulis sa Mamburao at may pinsan pa raw sila na pulis. Taong 2022 dahil sa paulit-ulit na panununtok sa kanya ng kanyang among babae at anak nito na lalaki na si Jerome sa mata ni LV ay tuluyang nabulag ang kanyang dalawang mata. Samantala nitong May 2023, nagdesisyon ng mag-asawang Ruiz na ilipat si LV sa bahay ng kanilang anak sa Batangas City at doon ikukulong. Sa Batangas ay patuloy pa rin umano ang pananakit sa kanya ng pamilyang Ruiz. Kaya naman habang wala ang amo ay naawa ang isang kasamahan ni LV sa trabaho at tinulungan siya. Kinunan siya ng litrato at ipinost sa Facebook. Agad naman itong nag-viral at nakita ng kapatid ni LV hanggang sa tuluyan nang nailigtas si LV sa kamay ng kanyang mga amo. Nitong June 8, 2023.
Matapos ma-rescue, pinuntahan pa siya ng kanyang among lalaki sa bahay ng kanyang mga kapatid at pinangako ang suhulan siya ng 20,000 pesos. Dagdag pa ni LV ay hindi rin umano siya nakatanggap ng sweldo sa kanyang amo. Samantala, kinasuhan na sa Batangas City Prosecutor Office ang dalawang mag-asawang Ruiz. Kabilang na ang dalawa nitong anak ng serious illegal detention, serious physical injury at paglabag sa kasambahay law. Samantala, itinanggi naman ng pulis na kamag-anak niya ang pamilyang Ruiz. Ngunit kasama ito na inireklamo ni LV sa prosecutor's office. Nabasa niyo po yan, pinabasa ko sa inyo. Yung akusasyon sa inyo, totoo bang binantaan niyo, tinakot na huwag magsumbong si Nanay LV? Hindi po, sir. Bali po kasi ito, sir, at hindi ko po kamag-anak si Pablo Ruiz. Ngayon po si Ate Franz po kasi is from Rizal Occidental, Mindoro. Ngayon natukoy po niya na ang tatay ko po kasi taga Rizal. Lahat po ng tiyahin ko is kilala niya at kamag-anak daw po niya. So yun po, direktang Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Kung ikaw ang papipiliin, ano kaya ang mas magandang hatol para sa pamilyang Ruiz? Mag-iwan ng komento sa baba.